Tanungin niyo yung ano, tsaka hindi po talaga pinapaliwanag yung confidential fund, confidential nga eh. Yung presidente ba nagpaliwanag sa confidential fund? To confidential po yun eh. Kaya po Mary Grace Piatos, hindi mo alam yan nung kawawa talaga tong mga to. Hanap kayo ng hanap ng paliwanag. Pinatulang ko kayo, nagpaliwanag ako. Paano ko raw ilulusot yun? Kinasuhan nyo na, di ba? O maghintay kayo, apurado kayo eh. Gusto nyo paliwanag ko, nung pinaliwanag ko, paano mo ilulusot yan? Hindi ko po nilulusot yan. Kung ayaw nyong maniwala sa paliwanag ko, ano magagawa namin? Tanga kayo. Gusto nyo pala talaga na ilalagay yung pangalan, totoong pangalan, tumanggap ng confidential fund, totoong pangalan. Ikaw nga, pangalan mo nga, hindi totoo. May pangalan ba nung Oh. Dito lang nga, takot ka nang ilabas ang pangalan mo. Confidential fund pa. Hindi makaintindi. Kilala mo ba si James Bond? Agent 007. My name is Bond, James Bond. Anong ano niya pagkakakilala sa kanya? Agent 007. Oh, ganun talaga. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, ano magagawa natin? Hindi porket hindi nyo naiintindihan, hindi na totoo. Kasi, kung ang totoo lang yung naiintindihan nyo, kaya nga kayo fans pa rin hanggang ngayon ni Marcos eh. Dahil mahina pang intindi nyo. Kaya mahal kasi inflation, syempre mataas price ng rental. Maybe hindi lang monthly rent yan. Yung po, alam nyo po, kung simpleng apartment lang po yan, ang mga safe house po, hindi po natin alam eh. Hindi pa po ako nakakita ng safe house eh. Malamang po hindi po sa simpleng residente yan. Yung, kinukumpara nyo siguro magkano yung upa ng apartment. Paano nyo nalaman na sa apartment lang po titira yan, safe house nga? Di ba? Kung ako magsasafe house sa apartment tapos marami kang kapitbahay, nakada lalabas ka, bakit ba tuwing gabi yung dumarating? Hindi pwede mag-stay sa isang location pag intel ka. Di ba? Wala po silang kamalay-malay. Gusto nila kilalanin si Mary Grace Piatos talaga eh. Ang gusto nila, ako nga pala si Mary Grace Piatos, akala nila apartment, akala nila siguro na yung presyo lang po sa apartment. Never ba, Kiko, gusto mula gawing santo si Kian. Ayun po pala, nakalimutan ko nang i-discuss, no? Yung sinasabi po dun sa talakayan nila Joy Cruz. Guest niya si Tio Moreno, sila Sas. Na pag hinayaan natin, halimbawa, nanalo yung 10 natin, tapos 10 lang binoto natin, putya, papasok yung mga tulpo, di 3 tulpo na yun. 3 tulpo na yung senador. Kaya maganda rin po yung punto nila eh, no? Singit nyo na po. Magsingit na po kayo ng dalawa. Kung hindi naman po kayo masyadong galit kay Amy at kay Villar. Ako kasi pwede na sa akin si Villar eh. Kay Amy hindi ko maatim. Parang gusto kong sundin si BP Sara pero hindi ko maatim talaga yung Marcos eh. Huwag na lang. Kailan kaya makakasuhan si Diwata Torre? Sobrang walang utak. Sana pumunta ka muna sa Davao bago ka humusga at para di ka magmukhang bangag at ing-ing. Meron pa nagsabi na kaya pala daw mahirap ang Davao. Dahil panay Duterte raw ang nanungkulan. Kaya talaga sabi ko, wala talaga itong mga to. Itinapon sa inidoro yung mga yan. Si Carlo Nograles sumayaw nga sa gitna ng isang university gym sa Davao City. Meron pong kahit sumayaw pakyut lang pero sila grabe.
Dito yata yun. Cynthia Patag. Patay na yata to eh. Magtataka ba kayo kung bakit ang Davao City walang city hospital? Walang city science high school, walang city college o university, walang sports complex. Nako, ang daming wala sa Davao. Baka naman na hindi ng LGU. Gusto pala nila yung magkaroon pa ng city hospital kahit may malaking hospital. Tigil-tigilan mo na pagboto sa mga Tulfo, yung anak ni Rapi, congressman namin dito second. Wala pong nagsabi na iboboto yung Tulfo. Sinasabi ko nga, baka pumasok yung Tulfo pag hindi po natin binoto yung mga sinusuportahan ni BP Sara. Hindi ko po sinabi na suportahan niyo yung mga Tulfo. Ayaw ko nga pong manalo sila. Kaya kung para makompleto po, 12 atin, eh lahat na po ng pinopromote ng mga Duterte. Boss, paano may dayaan sa Comelec? Eh wag mo nang problemahin yun. Pinoproblema na yan ni Glenn Chong. Hayaan nyo na sila Glenn Chong dyan. Sila nagbabantay. Yan. Naninira lang yan kasi mga walang magawa sa sarili. Kailangan makasuhan si Torre. Alam niyo po, darating po ang lahat, no? Ang problema kasi pag sinabay-sabay yan, eh, Duterte rin po ang magkakaso dyan, di ba? Meron na naman po yung sa naghain na po yung mga magkakapatid na Duterte. Sa Supreme Court pa nga eh. Pero yung particular na mga kaso, darating po tayo dyan. Busy-busy po sila. Ang priority po ang tignan natin, hindi yung makikipagsabayan. Masyado na po yung mga Duterte na na busy na po sila pagtatanggol kay Tatay Digong. Tapos si BP Sara nakaharap sa impeachment. Hindi naman po wala naman pong limit na patapos na yung reglamento period para sampahan sila ng kaso. Pwede pa silang sampahan ng kaso sa 2028. Both straight PDP team. O tapos humaharap pa tayo ngayon sa eleksyon, di ba? DD supporters ang habol ni Amy at Camille. Hindi tayo sigurado na iboboto na ng Amy supporters ang Duterte 10 kaya hindi na kailangan pang iboto ang dalawa. Alam niyo po, hayaan niyo na lang si BP Sara. Parang kaya niyo ba sabihin na kinokontra ko si BP Sara? Kung ayaw niyo pong iboto yung kung ayaw niyo pong iboto yung ini-endorse ni BP Sara, wag niyo na pong gumawa ng kwento. Wala naman po talaga kaya nga po sila aasa sa mga Duterte. Yun po ang katotohanan. Namili po sila eh. Alam niyo po ngayon, masyado pong polarized. Ibig sabihin, bibihira po ngayong panahon na to. Yung dati po, ang eleksyon po sa senador, ano po yan, yung isa-isa, ito gusto ko, ito gusto ko. Ngayon po, iba po, buhos-buhos po ngayon. Maka Duterte ka, iboboto lahat ng Duterte. Kaya yung sinasabi nyo may supporter pa sila na sarili, konti lang po yan. Kaya nga nagpa-endorse kay BP Sara eh. Pag nanalo yung mga yan, boto rin ni BP Sara yan. Vote straight, PDP laban, Duterte plus 2, wag po tayo mag-undervote. Ladies, ni si Sawa, thank you very much. Ladies pala. Lides. 1,600 yen. Ngayon lang magkakaroon ng black voting. Correct. Sa galit po ng mga tao, talagang black voting po magaganap. At pag black voting po, tinignan po yung kung saan matataas si BP Sara. Solid niya yung Visayas, Mindanao, tsaka Metro Manila. Tapos the rest of Luzon, Region 1 at Region 2 lang yung nakuha ng Marcos. The rest na ng Luzon, Duterte pa rin. Kaya mananalo po tayo eh. Kung ang pagbabatayan po natin, yung suporta po kay BP Sara,
eh talagang winning po lahat. No, winning po lahat. Kaya ano lang tayo, yung tiwala lang po tayo sa sarili natin. Yung pangamba po natin, ayan po, 'di ba katwiran ni Glenn Chong, hindi ako tumakbo kasi babantayan ko yung boto eh. Maraming salamat muli, Ma'am Lides Nishizawa. The best ang Davao City pagdating sa health issues, kahit hindi ka taga Davao City District 1, tutulungan ka, libre sa gamot at ospital. Kaya po nating ipanalo ang Duterte, tiwala lang po. Nasa sa atin na po yung barahay. Sa totoo lang po, pabor na po sa atin ang lahat. Marami po nadismaya na, kahit po supporter ni BBM noon, sila po ang nadismaya. Sa atin po wala eh. Kasi po, eto po ang katotohanan, no? Kinukumpara po na nila ngayon yung palakad ni Tatay Digong at palakad ni BBM. Simplihan nyo lang po yan. Saan po ang mas gusto ninyo na palakad? Majority po ng Pilipino. Halos lahat po. Yun na lang, sa Region 1 at Region 2. Pero the rest po ng buong Pilipinas, kasama na Metro Manila, mas gusto po nila yung palakad ni Tatay Digong. Lalo na ngayon, nagbalik na yung mga krimen-krimen na yan, mga droga na yan. Kahit hindi nila aminin yan. Nararamdaman nyo yan. Paano na dismaya natuwa nga kami sa pagkakakulong ng mamamatay tao sa ICC. Kayo lang yun. Konti lang naman kayo. Ganun talaga. May majority at minority. Minority na lang kayo eh. Gagawin natin sa PI na pakulong ko kayo. Southern Philippines Medical Center, ang pinakamalaking ospital sa Mindanao, nasa Davao City. Hirap magtiwala sa Marcos. Ang good governance ni Presidente Duterte ang sukatan at pamantayan ng hinahanap-hanap ng masang Pilipino, sapagkat naranasan ng masang Pilipino ang matinong gobyerno at totoong serbisyo publiko. Correct. Ano nagawa niya ngayon? Marami ang loyalist kaysa Duterte. Sige, okay lang yan. Kitang-kita naman sa survey na marami kayo. Ano ba na yung 61% laban sa 25%? Ganun talaga kayo mag-isip eh. Mas marami yung 25% kaysa sa 61%. Oo, wala lang kami. Sige. Kanya-kanyang paniniwala yan eh. Paniniwala niyo yan. Magpakita naman kayo ng prueba. Kami may prueba kami kahit saan pumunta si Duterte, si Tatay Digong, tsaka si BP Sara, pinagkakaguluhan. Kayo ba? Oo, Pulse Asia na yung Pulse Asia. Okay na yan. Wag na yun. Yung pinagkakaguluhan na lang. Ayaw nyo maniwala sa survey, yung pinagkakaguluhan na lang. Pakita kayo. Pakita kayo ng malalaki rally. Wala nga kayo malalaki rally. Kami meron mga milyon-milyon rally.